Biz TV. We're back, kabayan! After natin pag-usapan ang intro, kabayan, sa pagpapatayo ng bahay, pumunta na agad tayo sa step 1, kabayan. Simulan na natin. Ang step 1, kabayan, ay ang staking and layout. Dito, kabayan, ia-actual ang sukat sa plano papunta sa lote ng bahay niyo. Ang unang gagawin ng mga foreman, kabayan, ay sukatan ng property line ng bahay. Ito, kabayan, yung boundary ng lupa nyo or yung sukat ng mohon sa mohon. Ano nga palang mohon, kabayan? Ito, kabayan, ay yung cylinder shape na konkreto kung saan binabaon siya dun sa mga corners ng lote nyo. Bilang bilang tanda, kabayan, na ito yung eksaktong sukat nung lote. Kabayan, kaya konkreto yung ginamit dito sa mohon para matibay siya, hindi madaling magalaw. Kasi critical, kabayan, dapat na hindi magalaw yung mohon eh. Kasi ito yung pinaka-lote nyo, di ba? Ang nagsacertify nga pala ito, kabayan, ay mga geodetic engineers lang. At syempre, hindi ng chismoso mong kapitbahay. Ernie, anong gagawin ko? Ang ingay ng hayop ng kapitbahay ko. Mamaya sabihin nila, dito ang linya namin. Yung mga ganong sabi-sabi, kabayan, hindi valid yun. Kabayan, once na ma-layout na to ng foreman nyo, ito na yung pinaka magiging guide nyo para ma-layout naman yung pinaka-kabahayan na nung bahay. Unahin nila, kabayan, i-layout dyan yung mga grid lines. Ito yung itsura nun, kabayan, sa plano para meron kayong idea. Ayan, normally sila may mga bilog na nasa. Yung mga letters and numbers nasa loob ng bilog. Sila yung grid lines. Kabayan, kapag na-layout na ng contractor nyo yung grid lines, ito na yung pinaka magiging guide nila para malaman kung saan maghuhukay at kung ano yung magiging location ng pinaka kabahayan o yung walls ng bahay, kabayan. Take note, kabayan, bilang isang owner, dapat at least meron kang alam na basics sa pag-check ng layout na to. Paano masabi? Number 1, basta kung ano yung sukat na nasa titulo nyo, yun din yung point-to-point na sukat dun sa mohon sa mohon. Hindi pwedeng lumagpas, hindi pwedeng magkulang. Kabayan, eskwelahan ng kanto ng bahay para masigurado na magiging pantay ang layout ng kabahayan. Paano gawin to, kabayan? Simple lang. Bumili ng plywood. Magandang pang skwala or pang square ang plywood, kabayan, kasi manufactured kasi, kabayan, ang plywood na maging sobrang skwalado or squared. Kapag square or rectangle ang bahay nyo, magagamit nyo to. Alam na ng foreman niya, basta sabihin nyo, skwalahan natin gamit ang plywood doon sa magiging corner ng bahay nyo. At alam niya na yan kung saan niya ipupwesto. Basta pag pinwesto niya yun, kabayan, sa may mga nylon cord o yung mga grid lines na nilayout nyo, dapat hindi siya dumikit either dun sa pahaba or sa palapad ng plywood. So, ganyan ang itsura niya. O, diba? Hindi sumasanggi yung pahaba at saka yung palapad. Ibig sabihin, squared yung layout. Once na squared yung layout, kabayan, ibig sabihin magiging pantay yung bahay nyo. Kasi yan yung pinaka magiging guide nila eh. Ang purpose nito, kabayan, is hindi lang para pahabain tong video na to, kundi para ma-assure natin, kabayan, na pantay yung kabahayan kapag tumayo na yung mga hollow blocks. Kasi once na may diagonal dyan, kabayan, pangit tingnan yan. Makikita yan sa mga tiles. Okay? As simple as that, kabayan, para sa step 1. Kabayan, sundan nyo yung step 2 sa susunod nating video, which is yung excavation tsaka yung mga pundasyon. So, huwag kalimutang i-hit ang like, subscribe, and notification bell.
Comment down below kabayan kung may mga tanong kayo sa first step natin sa pagpapatayo ng bahay. Or kung may mga iba kayong questions about sa construction. So hanggang sa muli kabayan dito sa Biz TV. Salamat!